Praise God. Hallelujah. We have a great God. Amen. Hallelujah. Tayo po ay meron pong napakalaking Diyos. Higit na malaki sa anumang mga pinagdadaanan natin sa buhay. Hallelujah. Alam niyo, hindi pa masyadong sa atin na parang 2 linggo pa lang yung nakalipas na ang bansa natin, ang daming pinagdaan ng bagyo. Hallelujah. At hindi po mga ordinaryong bagyo ang pinagdaanan ng bansa natin. Hallelujah. Pero alam niyo po ba na sa Biblia, makikita natin na there's a lot of storms. Napakaraming mga bagyo na kung saan makikita natin, hindi lang basta mga ordinaryong bagyo. May time pa nga na sabi nga ng salita ng Diyos, habang naglalayag ang ating Panginoong Yesus kasama mga disipulo niya, nakasagupa sila ng violent storm. Hallelujah. Parang alam niyo pag sinabi natin na violent storm, hindi basta ordinaryo yan. Parang alam niyo pag nakakita ka ng tao na parang hindi mo mapigilan, sabi nga nila, violente ang taong yan, di ba? Parang gagawin niya kung ano yung kanyang gustong gawin. That's why, alam niyo sa buhay natin, we need to expect in our life na merong mga dumarating na mga unos sa buhay. But we thank God, hallelujah, dahil alam natin na kasama natin ang Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, kasama natin ang Diyos. That's why sa umagang ito, gusto kong pag-usapan natin ang salitang the storms. Sino nakapanood na sa inyo? Merong ganun na palabas the storms. Right, di ba? Ito po ay palabas sa, anong tawag dito? Sa Hollywood. Alam natin na pag ito ay pinag-usapan na storm sa ibang bansa, ibang klase din ang kanilang mga bagyo doon. Pinag-usapan na bagyo sa ibang bansa, tornado yan. And meron pong kwento po ng isang pamilya na talagang naranasan po nila yung napakalakas na tornado na yan. It is a true to life story na sabi ng babaeng ito, nanalangin siya sa Panginoon kasi talagang grabe yung tornado na dumaan sa kanila. Nanalangin siya, talagang rumagasa yung malakas na tornado na yan. Sabi niya, tinawag niya ang God the Father. Sabi niya, I called the God, hallelujah, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Help us. Help us. Spare us. Hallelujah. Sabi niya, nung sila daw ay nagtago na mag-asawa kasama yung mga anak nila sa isang, alam niyo yung aparador doon sa bahay nila, pumasok daw sila doon. Pagdaan po nung tornado na yon, paghupa niya, nagulat siya. Kasi paglabas po nila doon sa closet, yung buong bahay, wala nang makita, ang natira na lang na nakatayo yung kanilang pinagtaguan na closet. Kaya sabi niya, doon siya na-amaze na sabi niya talagang hindi tayo pinabayaan ng Diyos. God has protected us. Hallelujah. Naniniwala ako, the same God na kasama natin palagi, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Protektahan tayo ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Si promise in His Word, tandaan po natin, ang Diyos ay tapat sa Kanyang mga salita. Kaya pakalaga lang po na kung saan palagi po tayo na magtiwala. And we're so grateful to the Lord. Kahapon natapos po yung Jesus Reigns. Sinong nakapunta? Hallelujah. Parang wala yata akong kasamang pumunta doon. Doon si Ruth. Hallelujah. Kasama niya yung mga kaklase niya, si Michelle. Kita ko sila. Inahanap ko nga kasi pinuntan pa nila ako doon. Akala ko naupo lang sila doon sa bandang likuran. Nung bigla kong naalala, sabi ko, asan kaya yung mga yung people na yun? Umikot-ikot ako, hindi ko na sila makita. Hindi ko alam kung saan na kayo nagpunta kahapon.
We thank God talagang, alam nyo, nakaka-amaze yung work ni Lord. Declaring Jesus reigns in our province, Pangasinan. Alam nyo po ba na talagang, kita mo talaga yung tao na napakaraming tao. Hallelujah. Kita mo talaga na we do believe, naniniwala tayo na talagang ang ating Panginoong Yesus ay magre-reign sa atin pong probinsya. See, we have to believe, we have to keep on declaring, God, you reign, oh God, not only in my family. Hallelujah, not only in our church, oh God, but you reign, oh God. Hallelujah. Hindi lang sa probinsya namin, but in the whole nation, Philippines. Kasi kailangan po natin yan. Di ba? Nakikita po ninyo yung mga balita na napapanood natin, hindi po magandang mga napapanood natin. Hallelujah, lalo na sa atin pong mga leaders. Hallelujah, it is another kind of a storm. Hindi natin alam na kung ano ang ginagawa ng kaaway. See? Hallelujah, because alam natin na hindi naman po ang Diyos ay nagbibigay ng confusion. Hallelujah. Ang Diyos ay nagbibigay ng kapayapaan. Hallelujah, tandaan po natin, when God works, hallelujah, He works in His own way. Hallelujah. At alam natin na siya ay nagdudulot ng kapayapaan. Dito po sa aklat po ng Mark chapter 4, from beginning verse 35, sabi niya, kinagabihay sinabi ni Jesus sa mga alagad, tumawid tayo sa ibayo. Kaya't iniwan nila ang mga tao. Ayan. Okay na, ito na babasahin. On that day, when evening had come, He said to them, let us go across to the other side. 36. And leaving the crowd, they took Him with them in the boat, just as He was, and other boats were with Him. 37. And a great windstorm arose, and the waves were breaking into the boat, so that the boat was already filling. Verse 38 hanggang 41 tayo. But he was in the stern, asleep on the cushion, and they woke him and said to him, Teacher, do you not care that we are perishing? Verse 39, and he awoke and rebuked the wind, and he said to the sea, Peace, be still. And the wind ceased, and there was a great calm. Verse 40, and he said to them, Why are you so afraid? Have you still no faith? And the last verse, and they were filled with great fear, and said to one another, Who then is this that even the wind and the sea obey Him? Purihin po ang pagkakabasa po ng salita po ng Diyos. Ito po makikita po natin dito na kahit ang ating Panginoong Hesus during His time here on earth, nakakasago pa sila ng tinatawag po natin na storm. At hindi po mga ordinaryong storm tong pinagdadaanan nila. Kasi alam natin na hindi naman babiyahe ang mga ito na alam nilang may parating na bagyo. Tama o mali? Kasi alam nila na mapayapa yung panahon ng pagbiyahe nila, but then, bigla na lang, sabi po ng salita ng Diyos, then a storm arose. Bigla na lamang po na kung saan meron pong storm. Actually, the other translation, sabi ko nga, a violent storm. Hallelujah. Ay ito po ay bigla na lamang po na kung saan nag-arose doon sa kanilang paglalayag. See, the storm. Alam niyo po ba na kanina lang po, habang tayo po ay nag-worship, iniisip ko ano ba yung acronyms na pwede kong ibigay dito sa storm na ito. Kanina, while we're worshiping, bigla na lang po na kung saan nagsumiksik sa aking utak itong word na ito. Sabi po niya, the word storm means safety travel over raging mighty storm. Just like what happened, hallelujah, sa ating Panginoong Yesus kasama ng kanyang mga disipulo, despite of that raging mighty storm, hallelujah, nandoon yung tinatawag na kung saan safe travel nila. Hello?
I believe na kung saan, sa atin pong journey sa buhay na ito, tandaan po natin dahil kasama din natin ang ating Panginoong Yesus, there is always a safe trouble na mararanasan natin sa buhay. Alam niyo po ba na yung mga storm sa buhay natin, not all storms, hallelujah, ito po ay, alam niyo ba na, alam niyo yung word na nagbibigay ng tinatawag na kalakasan, it makes us strong. Hindi po lahat ng storm, not all storm, it makes us strong. There are storm in our life. Sa totoo lang mga kapatid, most of the storm, it destroys life. Kita ninyo yung storm na duman sa ating bansa, ang daming nasirang mga tahanan, hindi lang tahanan, mga nasirang buhay. Minsan akala natin, palagi natin naririnig sa mga pastor when pag sila'y nag-preach, the storms, it builds you up. Tama o mali? Pero hindi lahat ng storm nagbi-builds up. Because in the Bible, makikita natin na ang sabi ng Panginoon, alam niyo yung parable na sinabi ng ating Panginoon, dito natin sabi ni Jesus makikita, hallelujah, ang uri ng klase ng pananampalataya meron tayo. Pakinggan po ninyo ito kasi sabi ng salita ng Diyos, meron tayong tinatawag na foolish builders and the wise builders. Sabi ng salita ng Diyos, dumating ang napakalakas na bagyo, hangin at alam niyo yung rumaragas ang agos ng tubig, sabi niya. Pagdaan niya doon sa binild ng foolish builders, anong nangyari? Sabi niya, there was a great, anong nangyari? Grabe daw yung pagkasira ng pagkawasak ng bahay na yon. But on the other side, yung tao na kung saan tinatawag na wise builders, ang kanyang binild ay sabi niya, he built his house on the rock. Kaya nung dumating yung bagyo na napakalakas, dumating yung agos ng tubig na yan, rumaragasa, sabi niya, nananatiling nakatayo yung bahay na yon. Dito natin makikita na pag ang Kristiyano, tingnan po ninyo, napakalaga na yung pananampalataya natin, kailangan natin na i-build up palagi ito. Kailangan na palakasin natin kasi pag hindi malakas ang pananampalataya ng isang tao, pag mahina ka, a great destruction will come when the storms come into your life. Hallelujah. Pero pag ang pananampalataya mo ay matibay, doon mo rin mararanasan that storms will build you up. Hello? Mas lalo kang lumalakas. Kaya nga, alam nyo, during the storms, makikita natin that yun lamang pong mga agila, ang makikita mo na talagang lumilipad yan. Sumasago sa mga bagyo. Halos lahat ng ibon makikita mo, pag malakas na bagyo, wala ka nang halos nakikitang lumilipad dyan sa himpapawid. But the only eagle can fly and soar high when the storms came. Hello? At ang sabi ng salita ng Diyos, hallelujah, they that wait upon the Lord shall renew their strength. Hallelujah. Ang pinapakita ng Panginoon sa atin, hallelujah, when we keep on trusting on God, hallelujah, yung faith natin mas lalong nadidevelop. We can soar high with wings like an eagle. Hallelujah. Pag tayo po ay merong pananampalataya na kung saan itong pananampalatayang ito naka-angkor. Hallelujah. Yung pinaka-angkor ng buhay natin ay walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. Sabi ng salita ng Diyos, that stone of that rock is no other than our Lord Jesus Christ. Hallelujah. Sa totoo lang, maraming mga Kristiyano, yung faith nila hindi po nakastand doon sa rock na yan. There is no other rock of salvation. Hallelujah. Yan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. In the Bible, there are different kinds of storms. Hallelujah. Na nararanasan ng mga tao. Pansinin po natin ito. Hindi ibig sabihin na
na matibay yung faith mo, okay yung pananampalataya mo, mabuti kang Kristiyano. Okay? You're not doing, alam mo yung, akala mo perfecto ka ng tao. So, hindi ibig sabihin na pag okay ka na, wala ka ng storm na pagdadaanan. Hello, tandaan po natin, even, tingnan po ninyo ito, storms, hallelujah, there is still storms in doing God's will. Hallelujah. Alam niyo, sa totoo lang, yung mga taong gumagawa ng kalooban ng Diyos, mas matitindi yung mga storm na kanilang pinagdadaanan. It's no ordinary storm. Tandaan po natin yan. But you know what? Hallelujah, what it gives us strength? Hallelujah, it is our relationship with Him. Hallelujah. When we have the Holy Spirit in our life, no storm in this life, wala pong bagyo sa buhay na ito na pwedeng magpahinto sa atin. Si Paul, hallelujah, he can testify. Hallelujah, yung mga tao, alam niyo ba na si Paul nung time na magta-travel siya, pinipigilan siya ng mga tao, huwag ka nang pumunta dyan. Kasi alam nila na si Paul, peligro yung kanyang buhay pag pumunta sa ng Jerusalem. But you know what? Sabi ni Paul, but none of these things move me. I do not count my life dear unto myself. Anong sabi niya? Hindi na raw niya ibinilang na mahalaga pa yung kanyang buhay. Why? Hallelujah. Ang layunin niya is to fulfill, hallelujah, yung pong panawagan ng Diyos sa kanyang buhay. Pwede na kung saan sabi ni Paul, dito na lang ako mag-share ng salita ng Diyos. Dito na lang ako sa mas komportable. Tama o mali? Alam nga, isusubo mo pa yung buhay mo sa kapahamakan. Pero ang panawagan ng Diyos sa kanya ay doon sa lugar na yon. Bakit? Kasi kahit alam mo na yung bagay na gagawin mo, okay naman ito, Lord. This is also what you want me to do. I'm sharing your word. Di ba? I'm helping other people. Pero naalala nyo, is that the right thing that God wants you to do? Hindi lahat ng mabuti na ginagawa natin, yun yung pinapagawa ng Diyos. At sometimes, naililigaw tayo ng ating mga akala. Because alam natin na mabuti ito, mabuti yan. But did you ask God, hallelujah, is this the right thing for me to do, Lord? Hallelujah. Ang ganda ng mga suggestion ng mga tao kay Paul. It is for his own safety. Pero hindi yun yung panawagan ng Diyos sa kanya. Doing God's will, hindi ibig sabihin exempted ka na sa mga storm sa buhay. Hallelujah. Pero alam niyo po ba na sabi din ni Peter, count it all joy. Hallelujah. Count it all joy. Hallelujah. Pag ikaw daw ay dumadaan, sabi nga niya, diverse, magkakaibang klase. Hallelujah. Magkakaibang level. Hallelujah. Ng storm na pinagdadaanan. You have to count it all joy. Hallelujah. Bakit? Alam mo na kung saan you are on the right track. You're doing God's will. Hallelujah. Bakit? Pwede naman na kung saan, Lord, okay naman ito, pero alam mo ba ang pagkakaiba ng paggawa ng kalooban ng Diyos sa buhay natin? Hello? Doing good things and not doing the right things. Ang laking pagkakaiba yan. Bakit? Darating yung araw when you face God. Itong tandaan po natin. Pagharap mo sa Diyos, alam mo sa sarili mo, you've done the will of God in your life. Hindi lang yung kalooban mo ang ginawa mo. At tandaan po natin, hallelujah, pag the other storm na makikita po natin po dito, yung first storm, it is the storm of doing God's will. Meron at meron yan sa buhay natin. The second storm,
is the storms of God's correction. Yung time na tayo pa i-correct ng Diyos. Hallelujah. Kaya kapag tayo pa ay merong mga pinagdadaan, hindi lang, yung taong yan, sigurado yan, may nagawang mali yan. Di ba? May mga ganun tayo, mga judgmental kaagad eh. But we do not know, hallelujah, meron nang kinokorek si Lord sa buhay ng taong yan. It is the storm of God's correction in our life. Hallelujah. A correcting hardship is what the Lord sent to Jonah. Ito yung pinadala ng Diyos kay Jonah. Can you imagine si Lord nagpadala? See? So hindi lahat ng storm, minsan nakala natin, palagi na lang sinisisi natin. Ito kasi yung demonyo na ito eh. Yeah. Hallelujah, kawawa na nga siya. Papunta na nga ng, hallelujah, papunta na nga ng impyerno yan. Palagi na lang lahat ng sisi nasa kanya. See? Let you imagine na kung saan, sabi din ng salita ng Diyos, but a storm, hallelujah, na nanggaling sa Diyos, sabi niya doon, it came from God. Hallelujah. Bakit? Kasi meron pong nais na ituro ang Diyos sa buhay ni Jonah. Hallelujah, na hindi lahat ng panahon sa buhay natin yung gawin natin kung ano yung kalooban natin. Napakalaga na yung paggawa ng kalooban ng Diyos sa buhay natin while we are still here on earth. Kailangan natin gawin yon. Minsan tinatanong din natin ang Diyos, Lord, ito bang ginagawa ko ay kalooban mo? As if not, we're just only wasting our time. As Christian, napakalaga po nun. Yung paggawa ng kalooban ng Diyos sa buhay natin, napakalaga po nun. Hallelujah. Kasi pag wala ang kalooban ng Diyos dyan, alam mo, napakahirap isipin na pag hindi mo ginagawa ang kalooban ng Diyos, kikita mo rin na wala ang kamay ng Diyos dyan. Hallelujah. Di mo rin mararanasan. Ang kabutihan dito ng Panginoon, when God, hallelujah, when the storms of correction that comes from God, makikita po natin dito na kung saan, there is also what do we call as storms of redirection. Pagkatapos na tayo po ay i-correct ng Lord, i-redirect tayo just like Jonah. Bakit? Yung way ng Lord o kaparaanan ng Diyos, yun yung dapat na masunod. Hallelujah. At minsan ayaw natin, di ba? Parang si Jonah ayaw niya. Lord, hindi ito Lord. Alam ko Lord God, hallelujah, yung mga taong yan dahil masasama sila. Karapat dapat lang na sila'y maparusahan. Hallelujah. You know what? Ang nakaka-amaze po dito na ginawa ni Lord, makita, alam niyo yung mercy ni Lord, andoon pa rin. Hallelujah. Would you imagine na isipin natin na si Lord pwede naman na gumamit ng ibang tao. Tama, di ba? Minsan naririnig natin yan. Bakit sila lang ba ang pwedeng gamitin ng Diyos? Sila lang talaga. Kasi kung maghahanap ka pa ng iba, sila talaga yung mga ipinadala ng Diyos, mga men and women of God, for you to understand and receive God's salvation. Pwede naman mang pumili si Lord ng iba aside from Jonah. But Jonah was the one chosen by God, hallelujah, to preach the good news in the land of Nineveh. Kahit, alam mo ba yung ayaw ni Jonah, napipilitan lang siya? Sa totoo lang napipilitan si Jonah. But we thank God. Alam mo yung grasya ng Diyos? Sa totoo lang si Jonah, basahin po ninyo yung aklat niya, hindi siya makapaniwala na maililigtas ng Diyos ang mga taong yan sa Nineveh. Bakit? Pagkatapos mag-preach ni Jonah, anong kanyang ginawa? Binantayan niya. Inantay niya kasi 40 days. Sabi ng Lord, 40 days, gugunawin ko ang bayan ng Nineveh. Tapos mag-preach ni Jonah, inantay niya na mangyari yung judgment ni Lord. Sa totoo lang, nagagalit nga siya
Bakit hindi tinuloy ni Lord? Nagagalit siya. Kaya si Lord gumawa ng isang sitwasyon sa buhay ni Jonah na makita niya, hallelujah, na si Lord, ganon niya kamahal itong mga taong ito na kahit makasalanan sila. Anong ginawa ng Diyos? Nagpatubo siya ng halaman. Na habang inaantay ni Jonah na hukuman, i-judge ni Lord yung mga tao sa Nineveh, sa sandali na nandoon siya, may tumubo. Napakabilis. Di ba? Nagkaroon siya ng lilim, napreskuhan siya. Nagpadala ang Diyos ng, alam niyo yung scorching wind, sabi niya. Hallelujah. Napakainit na panahon kasama yung hangin. Nung ito ay may simiplog, di man sa may tanaman. Alunos may tanaman. Mamapaslog si Jonah. Hallelujah. And God rebuked him. See? Sabi ng Diyos sa kanya, wala kang pagod dyan, Jonah. Tumubo lang yan kusa. Nung mamatay, galit na galit ka. Sandali lang yan. Hindi ba nakikita itong mga taong ito? Sabi ng Lord sa kanila, 120,000 people are going to hell. Pero hindi ka naawa sa kanila. Sabi ko, Lord, grabe ka. Kahit itong si Jonah, Lord, hindi naniniwala na ililigtas mo itong tao. Nag-preach lang siya. Hello? Kahit ikaw pala mag-preach ka, hindi ka maniwala na yung prinitsan mo ay maniwala sa'yo. Gawin mo lang. Kasi hindi ikaw nang may trabaho na kung saan magligtas sa buhay ng taong yan. Sabi ko, Lord, ibang klase ka. Itong si Jonah nga, hindi nga naniniwala na ililigtas mo pa sila. Inaantay nga niya na parusahan mo sila eh. But God saved Nineveh because of Jonah's preaching. Kaya lang kakaiba yung preaching niya eh. Hindi siya naniniwala. Ano kaya kung lakipan mo ng pananampalataya? Hallelujah. See? Yung redirection na ginawa ng Panginoon, nakita natin sa buhay ni Jonah. Amen. The storms of God's correction, hallelujah, and the storms of testing na tinatawag po natin. See, meron din tayong storm na talagang ito ay pagsubok na dumarating sa buhay natin. Hallelujah. At huwag natin na kung saan ipanalangin. Kaya nga sabi din ni Lord, di ba, when you pray, nung sabi ni Lord, Our Father who art in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. And, anong sabi niya? Forgive us. Hallelujah. Ano bang sabi niya doon? Lead us not into temptation. Ipanalangin mo raw na kung saan huwag kang dumaan. Diba, may mga pinagdadaanan tayo magkakaibang level ng storm sa buhay. We're not praying na kung saan yung dumating sa atin hindi natin kakayanin. Diba? Kasi sabi ni Lord, gagawa siya ang kaparaanan pag hindi natin kaya. Pero napakahalaga na kung saan we need to cry out to the Lord and say, God, I cannot do this alone. Hallelujah. Hindi ko, Panginoon, kayang mag-isa ito. Diba? Yun yung napakalaga na, kasi si Lord, tinitingnan niya yung puso natin. When we cry out to God, sabi ni Lord, call unto me, and I will answer you. See? Call upon the name of the Lord, and you will be saved. Yun yung napakalaga na gawin natin. Pag tayo po ay dumadaan sa iba't ibang klase ng storm sa buhay natin, cry out to God, Lord, help! Minsan akala pa kaya mo pa eh. Tandaan po natin, aminin lang natin sa puso natin that we need the help of God. Kailangan natin ang tulong ng Diyos.
Sabi mo sa katabi mo, kailangan natin ang tulong ng Diyos. Hallelujah. And during the storms in our life, hallelujah, makita natin na kung saan si Lord. Alam mo yung kasama niyang mga disipulo niya, ang sarap ng kanyang pahinga. Sabi ni Lord, anak, you can rest even in the midst of the storm. Kaya alam niyo yung sinasabi ng Panginoon, yung taong nagtitiwala sa Diyos, kahit anong bagyo ang pagdaanan mo sa buhay, pwede ka palang matulog. Pwede pala na kung saan maging payapa ang buhay mo. Bakit? Alam mo sa sarili mo, may Diyos na nakakaalam ng lahat ng pinagdadaanan mo. Paano? Alam mo ba na pag ang isang tao kilala niya kung sino ang may hawak ng kanyang buhay, hindi ka mangangamba kahit kailan. Sinong alam niya sa kanyang sarili niya na ang kanyang buhay ay hawak ng Diyos? See, pag alam mo na hawak ng Diyos ang buhay mo, hindi ka mangangamba. Bakit? Sabi ng Lord, walang pwedeng kumuha sa inyo sa kanyang kamay. Ganyan ka kamahal ng Diyos. Kanya kang iingatan sa lahat ng unos na pagdadaanan mo sa buhay na ito. Just remain where you are. Remain faithful. See? Manatili lang tayo na tapat dahil yan ang sabi ng Panginoon, ang nananatiling tapat hanggang wakas. Hallelujah. Ay siyang maliligtas. See? Hindi lang yun para sa, yung rapture. Hindi lang yun sa second coming. Pag ikaw ay nananatiling tapat sa anumang pinagdadaanan mo sa buhay, mararanasan mo ang pagliligtas ng Diyos. Mararanasan mo na totoo ang Diyos sa kanyang pangako, hindi kanya pababayaan. Hallelujah. Alam niyo, merong man of God na sabi niya, this year 2025, abang pinapakinggan ko ito, alam niyo ba na sabi niya na naninindig yung aking pong mga balahibo habang pinapakinggan, there will be a great move of the Holy Spirit in our nation. Meron daw matinding pagkilos ang banal na Espiritu. Sabi niya, there is a new wine that is coming to our nation. And that new wine, yung new wine na yan, ito'y mararanasan ng mga tao na kung saan, hallelujah, they have also that new wine skin. Ano pang ibig sabihin ng new wine skin na yan sa buhay natin? Yung sisidlan natin, tayo yun. Tayo yun. Hallelujah. Pag ibinuhos ng Diyos yung new wine na yan at hindi na bago yung puso natin, magiging iba yung reaction mo. Bakit? Anong sabi niya? Pag inilagay daw yung bagong wine sa old wine skin, sabi niya, puputok ito. Hallelujah. Pero pag bago yung lalagyan mo, bago yung sisidlan mo, come on, hallelujah. Napakalaga na kung saan magpabago tayo. Sabi na, Holy Spirit, change me. Baguhin mo ang puso ko. Baguhin mo ang buhay ko. Hallelujah. Yung bang ihanda din natin ang atin pong mga buhay. Hallelujah. Tandaan po natin palagi, bakit? Pagkatapos po ng mga storm, pansinin po ninyo, pagkatapos ng mga bagyo, makikita po natin merong mga magagandang nangyayari. Asahan po ninyo sa pinagdaanan ng ating bansa. Hallelujah, sa pinagdaanan, hallelujah, ng church na ito, ang dami na nating pinagdaanan. We have to believe after all those things that we have gone through. Hallelujah. Merong kilos na gagawin ang Diyos.
Hallelujah. Maging matatag lang po tayo mga kapatid. Magtiwala tayo sa Diyos. I want you to stand up with me. Alam ko na sa buhay mo, wala pong exempted sa storms na ito. But even when we face a lot of storms in our life, God remains faithful. Nanatiling tapat ang Diyos. Pag ang puso mo tama, pag ang faith mo sa Lord ay naka-anchor sa Kanya, anumang bagyong dumating sa buhay, tandaan po natin, ito yung magbi-build up sa ating mga buhay. It will not leave us helpless when these storms come and go in our life. Ang makikita mo, mas lalo kang namumutik-tik, namumunga ka. Gaya ng sabi ng salita ng Diyos, and you shall be like a tree planted by the rivers of waters, that bringeth forth much fruit in His season. His leaves shall not withers. Daraan ang mga bagyo sa buhay. When you are like that kind of tree, sabi niya, planted by the rivers of living waters. Mananatiling luntian ang iyong mga dahon. Hindi ka manghihina. Mararanasan mo ang kalakasan, mararanasan mo na merong Diyos na kahit kailan hindi kaya pababayaan. Mula sa Kanyang mayamang pangako, sa Kanyang mga salita, magtiwala tayo mga kapatid. We will not only an overcomer, we are victorious. We are a winner. We will never lose the battles. We will win. We will strive. And we will thriving despite of the storms. We're not only survive. Si paglipas ng mga unos, maraming mga tao nagsusurvive sila. But for us, na alam natin, kilala natin ang Diyos, we were not only going to survive the storms, but we will thrive the storms. We're going to flourish. Hallelujah. Because our faith is rooted. It is grounded in the love of our God. So that all the more that the storms will come, all the more that we will gain strength from Him. Because our roots, it's good deeper. And it keeps on growing deeper. As we yield and meditate on His Word. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Bless the Lord forever. We give you praise, O Lord. Panginoon, alam mo, Diyos, kung sinong may pinagdadaanan, Panginoon, ng mga unos sa kanilang mga buhay. God, I pray this morning, help those people. Help us, Lord. We're crying out to you, Lord. Help
anchor of our soul, O God. You are the very anchor, O God, of our faith, Lord. We cling unto you. Help us to remain in your words, O God. Help us to remain standing, Lord. Because you are the only strongholds, O God, that we can run to. We can run to you for help. We can run to you, God, where we can find our safe refuge in you, Lord. Come on, call upon the name of the Lord. Call upon the name of the Lord. His name is Jesus. 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 We bless your name, oh God. We bless your name. We want to honor you. We want to glorify you, God. Naniniwala kami, Panginoon, o Diyos, all along the way, O God. Alam namin, meron kaming mga storms na makakasalubong sa buhay. But then, you promise us, Lord, God, you will never leave us. You will help us. You will fight for us, Lord God. You will give us the strength, Lord God. You are my shield, my strength, Walutan mo, Panginoon, ang aming mga buhay my portion. ng iyong makapangyarihang banal na dugo. Bawat pamilya, O Diyos, dinadalangin ko, Panginoon. I pray, O Lord God, just pour out the blood of Jesus upon every family. That no storms, oh God, You are my shield, no storm na darating sa kanilang buhay ang magpapago sa kanila, Lord. my portion. Despite of the storm, oh God, there might be a big, a raging storm that will come. But Lord, the anchor of our soul will help us to remain standing. Just like that house that was built on the rock, oh God. The wind beat that house, oh God. The storm beat that house, Lord. The floods, oh God, came and beat that house. But you said, oh God, that house remains standing, Lord. We will remain standing because of you, God. Dahil sa iyo, O Diyos, tatayo at tatayo kami, Panginoon, O God. At didideklara namin, O Diyos, ang Diyos na aming pinaglilingkuran ay makapangyarihang Diyos. Siya ay buhay na Diyos. At hindi mo kami pababayaan. Sasamahan mo kami, Panginoon, sa lahat ng laban namin sa buhay na ito. Pinagpapala ka namin, O Diyos. Binadakila, pinaparangalan. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Truly that you are a faithful God. Even at this point in time, O God, we pray, Lord, muli mong basbasan, Panginoon, ang simbolo ng iyong katawan at ng iyong dugo. As we partake the communion, O God, we declare Passover sa lahat ng salot, sa lahat ng karamdaman, sa lahat ng kahirapan, sa lahat ng gawa ng kaaway, O Diyos, O God. In the name of Jesus, we declare and we speak life, O God, healing, provision, Lord God. Hallelujah. We will remain healthy, strong, O God. As you promise in your word, O God,
Our youth is renewed like an eagle, oh God. Thank you, Lord. And with the life and with the strength, oh God, that you will keep us, Lord. May your name be glorified. May your name be exalted. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Kaya po, tinihiling ko po na sumandali po kayong umupo at tinatawagan ko po yung pong magsaserve ng communion po natin. Thank you, Jesus.